Ay nako, kailangan talagang ipagpatuloy ko pa rin ang pagsasalita. Hindi ito laban ko kasi wala namang pakialam kung ano nangyayari dyan sa Pilipinas, nasa ibang bansa na ako eh. Kaso nga naman, dahil na naig ang puso ko sa kapwa ko Pilipino na mga nagiging biktima nitong kibulok na to, kaya naman ako napilitang magsalita na. Okay? Maraming nag-alok sa akin na, oy, siraan ko daw si BBM, kailangan daw sirain ko ulit ang gobyerno o whatever. Hindi yon ang layunin ko. Kung may nakikita akong hindi maganda at kailangan ipaglaban ng mga kapwa ko Pilipino, yun ang ginagawa ko. Hindi na lang ako basta-basta na lang magsalita para sirain ang gobyerno kung alam ko naman na wala naman silang nagagawa na hindi maganda sa paningin ko. Okay? So far, kung ano yung pagsuporta nila sa mga taong nabiktima ni Kibulok, eh talagang ginagawa nila kung ano yung kanilang trabaho, kung ano yung kanilang posisyon, lalong-lalo na itong si Ontiveros, si Risa. Okay? Ngayon, yung mga tao na inalok nila ng pera para lang mag-rally sa nakaraang rally ni Kibulok, kawawang-kawawa sila. Di ba kayo naawa? Kung anong ginagawa ni Kibulok na panlilin lang, pagsisinungaling o kaya pagmamanipula sa mga utak ng mga tao para mapabilib sila. Eto, pati kayong mga nag-organisa o kaya nag-organize kung ano man yung rally dyan, pati kayo, ginagawa nyo na rin kung anong ginagawa ni Kibulok. Umuwing luhaan itong mga tao na to. Iniwan nila ang kanilang mga pamilya, iniwan nila kung anong kanilang mga trabaho, dahil nga naman sa akala nila, kung ano yung mga pinangako nyong mga pera para sa kanila, ibibigay nyo. Yung pala, nag-waste lang sila, nagsayang lang sila ng kanilang mga oras para lang pupunta doon sa rally na yan, para naman may pagmalaki ng mga supporters ni Kibuloy, mga supporters ni Digong at mga supporters ni Sara. Para maipagmalaki nila na kung sakali man na may mangyaring pag-aresto kay Kibuloy, talagang nagsanib itong mga tao na to. Pero nalaman natin na wala naman pala talaga silang ipinaglalaban. They don't care about Kibuloy. They don't care about Sara. They don't care about Digong. Pumunta sila dahil nga sa kanilang dahil sa mga pangakong akala nila ibibigyan sila ng pera. Tingnan mo. Ibinenta nilang kanilang kaluluwa sa inyo. Pero anong ginawa ninyo? Pinagluloko nyo lang. Diba? Sabihin na natin, mga bayarang rallyistang mga yan. Pero hindi nila gagawin yon kung hindi sila gutom. Obviously. So yung mga pinagmamalaki na hindi sila bayad, punyeta. Talagang hindi talaga sila nabayaran. Kawawa talaga sila. Tingnan mo. Sino hindi magagalit sa mga ganyan? Diba? Na sila ay luhaang umuwi at galit na sila. Kasi nga naman, hindi nga nila nakuha kung ano yung mga pinangako sa kanila, mababayaran sila. Mababayaran yung oras nila. O kaya yung pamasahe nila o pinanggas nila kung sila ay nagkaroon ng sasakyan. Diba? Pero at least this is a sign na if ever na magkaroon ulit ng rally, maasahan nyo pa ba yung mga taong niloko nyo? Hindi ito. Ipaglalaban pa ba kayo? Hindi na. Kasi niloko nyo sila eh. Kahit sino nga naman. Pag oras niloko nyo, what the hell? Hindi na sila susuporta sa inyo. At kung sino itong mga sinusuportahan nyo, sila lang yung mga tao na talagang nagbalak from the start pa lang na agawin kung ano yung ating gobyerno ulit. Diba? Bakit nga ba naman kasi pumanig si Sara kay BBM? Kasi alam niya na si BBM maraming followers yan. So instead sana na pumanig doon sa kampo ng kanyang ama noon kung ano yung in-establish nila na kanilang grupo, pumanig siya kay BBM. Pero lahat yan ay planado. Kasi alam nila na kung papanig siya kay PBBM,
siguradong panalo rin siya. Pero bakit kay BBM? Kasi alam nila na aagawin din. Hindi pa nga nakakalagitna, 'di ba? Hindi pa nga kalagitnaan ng kanyang termino 'di ba? Gumagawa na sila ng paraan. Kasi from the start pa lang talagang si Digong talagang nagsalita na. Siniraan na talaga si PBBM. Alam ko na kung anong mangyayari Gagamitin niya ito na kunwari itong si PBBM ay isang drug addict o kaya kung ano-ano mga pinagsasabi nila. Hindi lang siya nagsasabi, si Kibuloy din, tapos pinapababa siya ngayon. 'Di ba? Ang galing nila, no? Ayoko na sana magsalita kasi wala akong pakialam diyan. 'Di ba? Hindi nyo naman ako pinapalamon. Eto ako, nagkakandara pa ako kung saan-saan ako na lang nag-a-apply para lang mabuhay ko ang sarili ko. Dahil kung hindi ako gagawa ng paraan para ako mabuhay, sinong magpapalamon sa akin? Wala, di ba? Tapos eto naman si Kibuloy, ginagawa niya ang lahat para lang ma-convince ng mga tao na to na siya yung talagang totoong Diyos ngayon. Sa kanya ang mundo, sa kanya ang universe, sa kanya ang lahat. Oo, dahil alam niya na mapapasa kanya lahat kung ano mga ari-arian ng mga tao na to kasi nga naman, brainwash niya lahat sila. Of course, sasabihin niya sa kanya ang mundo. Pero magpapagago pa ba kayo? Magpapagago pa ba kayo habang buhay? Magpapaloko pa ba kayo ulit? After all na nakikita ninyo kung ano nangyayari at naririnig ninyo kung ano na itong mga kasong na ipinatong sa kanyang buhay. So ngayon sinasabi niya na natatakot na raw siyang magpakita kasi nga naman baka naman siya ay patayin. Alam mo sa totoo lang if ever na kung sakaling makonvict siya, kulang pa yung buhay niya kung tutuusin. Maipambayad kung ano yung mga ginawa niya sa mga kapwa ko Pilipino. I'm sure na ang Lord na, ang totoong Diyos na ngayon ang maghatol sa kanya. 'Di ba? From the start pa lang na niloloko na niya yung mga tao at lalong-lalo yung mga biktimang mga bata at kung sino-sino mga kabataan na talagang pinahirapan niya para lang siya ay yumaman. Hindi natin alam kung saan ang hantungan niya. Palagay ko, bitay. Hindi ako maghihinanakit. Hindi ako manghihinayang kung ano man ang magiging desisyon ng ating gobyerno. Dahil para sa akin, they should do everything para ma-stop na itong gago na to. He deserves to be in hell. At yun ang totoo.